Monte Carlos ay isang istriktang lady boss. Hindi makapaniwalang ang nakasama sa mainit na gabi ay isang 19-year-old lang na college boy at naging contract husband pa niya. Ano ang mangyayari sa kanilang pagsasama? Bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna kay Miss Lydia Bacos from London, Berto at Stan Manuzon family from Silang, Cavite, Miss Fe Lorica from Caloocan City, Manila. Hi rin po kay Ray Ann Manakan. Salamat at happy listening. Kung gaano kalakas ang tunog ng takong ng sapatos ng parating na boss, ganun din katahimik ang paligid. Ni isa sa mga empleyadong naroon ay halos lahat nakayuko at walang nangangahas na magsalita. "Where is your ID?" Huminto ang babaeng boss sa harap ng empleyadong walang suot na ID. Ibinaba ng bahagya sa ilalim ng mata ang malaking eyeglasses at pinakatitigan ang empleyado. Miss Sarah, heto po. Sorry, nakalimutan kong suotin." Kinuha ng babae ang ID nito sa drawer ng table sa tabi nito. "No need to wear it." Inayos ng boss ang pagkakasuot ng salamin. "You are fired." "Po? Pero Miss Sarah." Tumalikod na ang lady boss. "Papa, you're here." Sambit ni Sarah nang maabutan sa kanyang opisina ang amang sa Benedicto, Monte Carlos. "Yes, Iya. Bakit tila mainit na naman yata ang ulo mo?" "Pa, hindi na babagay sa kumpanya ang mga irresponsableng empleyado. Dahil wala lang siyang suot na ID, irresponsable na siya." "Papa, finire ko ang staff na yun, hindi dahil sa hindi niya suot ang ID niya. I fired her because of her scandal na dito mismo ginagawa sa loob ng kumpanya." Nagkibit balikat sa Benedicto. "Bueno, dumaan ako rito para itanong kung meron ka na bang ipapakilalang manugang sa akin." "Pa?" Naglakad si Sarah patungo sa table niya at naupo. "Iha, you're not getting any younger. At alam mo ang kondisyon ko. You will only be the next president of Monte Carlos kung may kakasal ka na sa susunod na buwan." "Papa, it's unfair." "Remember, Iha, behind every successful woman, there is a man who believed in her when nobody else did." Makahulugan at pangising-ising sabi ng ama. "What? Papa, kailan ka pa naging makata?" "Basta, kapag single ka pa rin next month, si Vivian ang magiging presidente ng kumpanya." Gamit ang tungkod ay tumalikod na si Mr. Monte Carlos at pasipol-sipol siyang iniwan. "Papa!" Nanlulumong tinanggal ni Sarah ang eyeglasses. Napasandal siya sa swivel chair at napabuga ng hangin. Paano siya maikakasal next month? Kahit nga nobyo ay wala siya. 2 years ago pa ang huli niyang relasyon at nakipaghiwalay siya dahil hindi niya priority ang love life. Kaya't heto ngayon si Sarah. Sumasakit ang ulo sa paghahanap ng mapapangasawa. Pasikreto siyang nagpahanap ng mga modelong pwedeng maging contract husband. Ngunit wala siyang nagustuhan. Pakiramdam niya'y overqualified ang mga ito at hindi sila magkakasundo. "Miss Sarah, may alam akong lugar na pwede nating puntahan para makapili ka ng lalaki." Suwestyon ng bading niyang assistant na si Connie. "Saan naman yan, Connie?" "Basta, halika na Miss Sarah at dadalhin na kita doon." Hinila na siya ng assistant.
Gay bar? Nanlalaki ang mga mata ni Sarah nang makarating na sila sa lugar na tinutukoy ni Connie. Panay ang linga niya dahil baka may makakilala sa kanya. Miss Sarah, ang saya diba? Ang daming adan! Bulalas ng binabae at pasimpleng hinimas ang dibdib ng lalaking sumalubong sa kanila. Masaya talaga kapag nasisante ka, Connie. Gusto niyang sabunutan ng bading. Inaiwan nga niya ang mga modelo kanina. Ito pa kayang mga lalaki sa gay bar? Tarantang sumunod sa kanya si Connie. Paano na yan, Miss Sarah? Nag-aalalang tanong ni Connie. Kasalukuyan na silang nasa sasakyan. Tatanggapin ko na lang sigurong si Vivian ang magiging presidente ng Monte Carlos. Nawawalan ng pag-asang sagot niya. Naku po, Miss Sarah, kapag yung pinsan mong si Vivian ang namahala, baka malugi ang Monte Carlos. Wika ni Connie. At alam ni Sarah kung bakit. Dahil ngayon pa lang na isa ito sa board of directors ay may anomalya ng ginagawa. Paano pa kung maging presidente ito? Sa totoo lang, si Vivian ang totoong demonyita sa kumpanya. Nagtatago lang ito sa padamure nitong maskara. Ihinto mo muna dyan. Utos niya kay Connie nang mapadaan sila sa suki niyang resto bar. Tumalima naman ang assistant. Marami ang tao ngayon sa resto bar kumpara sa mga gabing napapadaan dito si Sarah. Marahil ang dahilan ay ang bagong banda na tumutugtog ngayon. Nag-order siya ng drinks para sa kanila ni Connie. Miss Sarah, ang cutie pie ng bukalista. Kinikilig na kalabit sa kanya ng bading. Pansin niya rin yun kanina pa, pagpasok pa lang nila sa resto bar. Nakuha na nito ang atensyon niya. Kahit pa ba simple lang ang ayos nito sa suot na itim na baseball cap, plain blue shirt at kupas na jeans. Miss Sarah, nakatingin siya sa'yo. Muling kalabit ni Connie. Connie, ang bibig mo. Saway niya sa matining na boses nito. Natapos ang 3 set ng kanta ng banda. Dapat ay magayayanang umuwi si Sarah. Kung bakit nag-order pa ulit siya ng panibagong drinks. Kahit hindi naman niya nagagalaw ang inumin niya. Dahil hindi naman siya sanay uminom. Ang bukalista kasi at mga kasama nito ay naupo sa katabing mesa nila. Miss Sarah, lapitan ko na ba? Tanong ni Connie nang mapansin na kanina pa niya lihim na pinagmamasdan ang cute na bukalista. Para ano? Para tanungin kung single ba siya at baka interesadong maging contract husband mo? Huwag na, nakakahiya. Napatingin siya sa lalaki na noon ay napatingin din sa kanya. Matamis itong ngumiti na lalong ikanasingkit nito. Habang ang dalaga ay napatikhim. Naiiwas niya ang paningin at mabilis na nilagok ang hawak na Long Island iced tea at ang isa pa. Maya-maya'y nakaramdam ng pagkahilo si Sarah. Kaya nagpaalam muna siya kay Connie na pupunta ng ladies room. Higit lang siyang nahilo matapos magbanyo. Hindi na yata niya kakayanin pang bumalik sa loob. Kaya naglakad na ang dalaga sa exit ng resto bar. Tatawagan na lang niya si Connie upang sabihin ritong naroon na siya sa parking lot. Pahilot-hilot sa sentido si Sarah habang pasuray na naglalakad. Ang lakas naman yata ng tama ng Long Island iced tea na yun. Mahinang reklamo niya. Mag-isa ka lang yata, miss. Tanong ng dalawang lalaking nakasalubong niya. Sa mga ngisi nito'y tila may binabalak na masama.
Sino kayo? Napaatras si Sarah. Kinabahan siya. Madilim at walang ibang tao sa paligid maliban sa kanila. Kung wala kang kasama, pwede ka naming samahan. Sabi ng isa. Kasama niya ako. Matigas ang tinig na sabi ng lalaki mula sa likuran niya. Pumantay ito sa kanya at inakbayan si Sarah. Napalingon siya rito. Sa namungmungan niyang mga mata, ang gwapong mukha ng nakasombrerong bokalista ang tumambad sa kanya. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 30 segundo, kung hindi kayo bugbog sarado, kulungan ang bagsak nyo. Banta ng lalaki sa tabi ni Sarah. Ilinabas nito ang hawak na tubo na nakatago sa likuran. Kumaripas ng takbo ang dalawa. Ayos ka lang? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi sumagot si Sarah. Sa halip, humarap siya sa lalaki at ikinawit ang mga kamay sa batok nito. Mas cute ka pala sa malapitan, sabi ng lasing na dalaga. Tumingkayad siya at kinintala ng halik sa labi ang estranghero. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Miss, lasing ka na. Nasaan na ba yung kasama mo? Di ba ikaw yung kasama ko? Humagikhik si Sarah. Here. Inaabot niya rito ang susi ng sasakyan niya. Ayun ang kotse ko. Ipag-drive mo ko. Pero miss, shhh! Idinikit niya ang hintuturo sa bibig nito. Pagkatapos ay hinila na niya ang lalaki. Ano bang number ng kasama mo para matawagan ko? Nasa driver's seat na ang lalaki at hawak ang cellphone nito. Huwag ka nang mag-abala. Kinuha ni Sarah ang cellphone nito at ibinato sa backseat. Miss. Ang init. Malakas naman ang aircon ng kotse ko ah. Kinalas ng dalaga ang 3 botones ng kanyang blusa at kumandong paharap sa estranghero. Miss. Naghahanap ako ng mapapangasawa. Pwede ka ba? Hagik-hik ng dalaga. Sigurado ka? Gusto mo akong maging asawa? Tumango-tango ang lasing na dalaga. Ayoko sa kotse. Kahulugang bulong ng lalaki sa tainga niya. Masakit ang ulo at katawan ni Sarah nang magising kinabukasan. Ngunit maganda naman ang panaginip niya. Kulong daw siya sa mga bisig ng cute na bokalista habang hinahagkan ang labi niya. Nagmulat ng mga mata ang dalaga. Kinapa ang salamin sa bedside table. Nang maisuot ay naigala niya ang paningin. Teka lang, hindi niya to kwarto. Napaupo siya sa kama. At sakalang napansing, wala siyang kahit anumang saplot sa katawan. Tinampal-tampal ni Sarah ang pisngi. Ano bang nagawa ko? Inalala niya ang mga nangyari kagabi. Pagkatapos niyang lagukin ang 2 baso ng cocktail na yon, ay tila sinapian na siya. Nagpunta siya ng ladies room at dumiretso kung saan nakaparada ang sasakyan. May lumapit sa kanyang 2 lalaking bastos at iniligtas siya ng estranghero. At natutop ng dalaga ang bibig. Hindi siya makapaniwalang magagawa ang bagay na yon sa lalaking hindi niya kilala, na kahit man lang pangalan ay hindi niya alam. Good morning. Bate ng lalaking kalalabas lang ng banyo. Bagong ligo ito at nakatapi lang ng puting tuwalya. Mabilis na naibalot ni Sarah ang puting kumot sa katawan. Nasaan tayo? Anong ginawa mo sa akin?
Nasa isang hotel tayo. At ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa natin? Sagot ng lalaki. Itinuon ang mga mata sa sapin ng kama na may mantsa ng dugo. Pagkatapos ay pilyo itong ngumiti. Pinamulahan ng pisngi si Sarah. Tinakpan ng unan ang sapin ng kamang may dugo. Napagod ka yata kagabi. Tinanghali ka na ng gising. Tumawag na ako ng room service para sa breakfast mo. Hindi na ako makakasabay sa'yo, malilate na ako. Walang anumang nagbihis ito sa harap niya. Nag-iwas ng tingin si Sarah. Bukod ba sa pagigig mo, ano pang pinagkakaabalahan mo? Abala ako sa school. Sagot ng lalaki. So, teacher ka? Tanong ni Sarah. No? Umiling ito. Staff ka ng school? Muling tanong ni Sarah. No? Muling umiling ang lalaki. Anong ginagawa mo sa school? Nag-aaral. Nag-aaral? Naibaling niyang muli ang paningin dito. Estudyante ka pa lang? Ilang taon ka na ba? 19. Kaswal na sagot nito. 19? Hindi makapaniwalang bulalas ni Sarah. Yes, why? Anong why? Anong ginagawa ng 19 years old sa bar? Hindi na ako minor. Pero teenager ka pa lang. Napabuga ng hangin si Sarah. Hindi makapaniwalang ibinigay ang virginity niya sa isang bata. I'm third year college student and I'm turning 20 next month. And I'm turning 30 next month as well. I'm 10 years older than you. So what? Age is just a number. Napailing si Sarah. 10 taon ang age gap nila. Ano na ba siya nito? Ate? Tita? Ninang? O baka nga pwede na bang nanay? Hinanap niya ang bag. Nang makita ito sa gilid, ay agad na kinuha at naglabas ng lilibuhin. Bago tumayo, mahigpit niyang hinawakan ang puting kumot na nakabalot sa katawan at nilapitan ang lalaki. Here! Ilinagay ni Sarah ang pera sa kamay nito. Ano to? Takang tanong ng lalaki. Kung binabayaran mo ko dahil sa nangyari kagabi, hindi ko kailangan yan. Just give me your calling card. Sapat na yun. Ibinalik nito ang pera sa kamay niya. No, kalimutan na natin ang nangyari kagabi at hindi na tayo dapat na magkita pa. Are you sure? Baka hanap-hanapin mo ko. Taas ang isang sulok ng labi ng lalaki. Stop flirting me, kid. Kid. Pero hindi yan ang mga sinasabi mo kagabi. Tudyo nito. Pinasadahan ng tingin ang bakat niyang katawan sa puting kumot. Nawawalan siya nang naiisip na iribat dito. Tinapid niya ang lalaki dahil inilalapit nito ang mukha sa kanya. Dahilan upang mabitawan ni Sarah ang kumot. Tumambad ang hubot-hubad niyang katawan. Oh! Pwede ba? Huwag kang tumingin! Tarantang pinulot niyang muli ang kumot at ibinalabal sa katawan. Nangangamatis ang pisnging tumalikod si Sarah. Ilinagay sa kama ang hawak na pera. Get this money, pangbaon mo, college boy, at huwag ka na magpakita sa akin. Wika ng dalaga at patungo na siya sa banyo. No way! Sagot ng lalaki. Sarah! Tawag nito sa kanya. Huminto siya sa paghakbang, ngunit nakatalikod pa rin. Miss Sarah,
pagtatama niya sa pagtawag nito sa unang pangalan lang. I'm Axel Natividad. Get lost, kid! Kinawayan niya ito patalikod. Sarah, you know, you have the most perfect body. Pumasok na siya sa banyo at malakas na isinara ang pinto. Narinig pa niya ang mapang-asar na tawa nito. Miss Sarah, nag-alala ko sa'yo kagabi. Akala ko kung paano ka na. Hinalughog ko na yung buong bar, pero wala ka. Pumunta na rin ako sa bahay mo, pero hindi ka pa pala nakauwi. Bala ko na nga mag-report sa mga pulis. Connie, I'm okay. Sabi ni Sarah sa exaggerated na bading. Tumango-tango ito. Miss Sarah, alam mo ba? Hinanap ka sa akin ng cute na bukalista kagabi nang hindi ka na bumalik sa table natin. Napatingin ang dalaga sa kausap. Hinanap siya ng college boy na yon? Siya ba yung kasama mo kagabi sa hotel? Mapang-intrigang tanong ni Connie. Yes, sagot ni Sarah. Natutop ni Connie ang bibig. Pagkatapos ay animo naging bulate sa kilig. Miss Monte Carlos, salamat sa pagbisita. Sinalubong si Sarah ni Mr. Madrid, ang isa sa staff ng university na binisita niya ng araw na yon. Isa ang eskwelahang yon sa pag-aari ng Monte Carlos. Plano niyang paragdagan pa ang mga pasilidad nito. Kasamang sumalubong ni Mr. Madrid si Eric Cortez, isa sa professor ng university at ang ex-boyfriend niya. I have your sample of designs and plans na pwede sa ipapatayo nating dagdag facility. Binuksan ng staff ang hawak na tracing paper at ipinakita sa kanya ang nakaguhit roon. Wow! Napahanga si Sarah sa magandang disenyo. Actually, gawa lang yan ang estudyante ko sa engineering. Proud na sabi ni Eric. Na-amaze na napatango-tango si Sarah. Siya ang nagdisenyo nito. Lumapit ang estudyante. Magaling ang nagturo, kaya magaling din ang estudyante. Pagmamayabang ni Eric. Inakbayan nito ang tinutukoy na estudyante. Napatda si Sarah nang makilala ang katabi ni Eric, si college boy na naka one night stand niya. Taas ang isang sulok ng labi nito at tila ba sinasabing, nagkita ulit tayo, Sarah. Axel Natividad, third year engineering student. Kumpirmado base sa suot nitong ID. Sa dami ng university na pwede nitong pasukan, bakit dito pa? Tumango si Sarah. Pagkatapos ay tinungo nila ang bakanting lote na patatayuan ng dagdag facility. Si Mr. Madrid at Eric ay kausap ang engineer na namamahala sa itatayong bagong building, habang si Sarah at Connie ay nakatayo lang at tinatanaw ang mga ito. Kumusta, Sarah? Sabi ng binatang biglang tumabi sa kanya, si college boy. Ikaw? Di ba sabi ko, hindi na tayo dapat na magkita? Well, dito ako nag-aaral. Pangiti-ngiti ito. Si Connie naman nakatunog na kailangang mapagsolo ang dalawa, kaya lumayo ang baklita. Ano bang kailangan mo? Mataray na tanong ng dalaga. Kailangan ko ang... Pinasadahan ni Axel ng tingin ang katawan niya. College boy. Saway niya rito. Bakit? Wala naman akong sinasabi ah. Dumikit ito sa kanya upang tanggalin ang maliit na tuyong dahon na nalaglag sa buhok niya. Pinigilan ni Sarah ang kamay ni Axel.
College boy, ano ba? Napatingin sa gawin nila ang engineer, si Mr. Madrid at si Eric. Napatingin din ang dalawa sa mga ito. Agad na nabitawan ni Sarah ang kamay ni Axel. Dahil bukod sa may nakatingin sa kanila, ay tila ba siya napaso sa pagdampi ng mga balat nila. College boy, kapag hindi mo pa ako tinigilan, ay anong gagawin mo? Pinutol nito ang sinasabi niya. Ano? Ano nga bang gagawin niya? Kasi ako, may gagawin kapag hindi ka pa tumigil nang kakatawag sa akin ng college boy. Banta ng lalaki. Napalingon si Sarah dito. Nagtatanong ang mga mata kung ano ang ibig nitong sabihin. Hahalikan kita sa harap ng ex mo. College, magsasalita pa sana si Sarah. Ngunit itinikom na lang niya ang bibig at napalunok. Dahil baka totohanin ng lalaki ang banta. Bakit ba siya napapasunod nito? Paalis na si Sarah sa university dahil tapos na ang sadya niya. Pero hinabol siya ni Eric. Sarah! Yes, Eric. Napahinto siya sa paglalakad at hinarap ito. Kumusta ka na? Tanong ni Eric. I'm good. Kaswal na sagot ng dalaga. Sarah, may gusto ka bang sabihin, Eric? Birthday ko next week. Gusto sana kitang i-invite sa simpleng salo-salo sa bahay. Like our old times. I'll check my schedule, Eric, and I'll let you know. Anyway, advance happy birthday. I hope makarating ka, Sarah. Tipid na ngumiti si Sarah. Pagkuwan ay nagpaalam na. Bago siya makasakay sa sasakyan, ay nakita niya sa gilid ng mga mata si college boy sa di kalayuan. Na madilim ang anyo. Miss Sarah! Tili ni Connie nang pumasok sa opisina niya. Tingnan mo to! Ipinakita nito ang hawak na iPad sa Lady Boss, kung saan makikita na laman siya ngayon ng mga balita. Sarah Montecarlos, Vice President ng malaking kumpanya. Kilalang dignified at prominente. Ngunit naispatan ang ginagawang milagro sa loob ng sasakyan at sa labas ng isang hotel. Ayon sa headline ng balita. Sino nagpapakalat nito? Wala pa akong ebidensya, pero sa tingin ko, Miss Sarah, at bruha mong pinsan ang may pakaya nito. Tukoy ni Connie kay Vivian. Napailing si Sarah. Gawan mo na lang ng paraan para mabura ang mga kumakalat na yan. Sige, Miss Sarah, pero may mga media sa labas at nagpupumilit na ma-interview ka. Hayaan mo sila. Aalis din ang mga yan. Tumango at maya-mayay, lumabas na ng opisina si Connie. Palabas na ng building si Sarah para umuwi. Sa likod na siya dumaan upang iwasan ang mga media sa labas. Naunang bumaba si Connie upang ihanda ang sasakyan, kaya mag-isa lang siyang naglalakad sa parking area. Nasilaw si Sarah sa flash ng mga kamera na nagsulputan sa harap niya, kaya naiharang niya ang mga kamay sa mukha. Miss Montecarlos, totoo ba ang larawang kumakalat ngayon? Kinukumpira mo bang ikaw yun? Sino ang lalaking kasama mo? Siya na ba ang bago mong nobyo? Sari-saring mga tanong mula sa mga nag-uunahang reporters. Walang sagot mula kay Sarah, kaya higit na dumami ang mga tanong na halos hindi na rin niya maintindihan. Nakita niya si Connie sa di kalayuan. Nagpumilit itong makawala sa dalawang gwardya na pumipigil rito upang lapitan siya at ilayo sa mga press.
Sa gilid naman ay si Vivian, katabi ang staff na tinanggal niya sa trabaho. Humahalakhak ang mga ito na parang mga bruha. Pakanangan ng magaling niyang pinsan ang lahat. Sorry, hindi siya magpapa-interview. Mula kung saan dumating si Eric. Itinago siya sa likod nito upang iiwas sa mga reporters. Sino ho kayo sa buhay ni Miss Monte Carlos? Kayo ho bang lalaking nasa larawan? Kaano-ano niyo ho si Miss Monte Carlos? Muling tanong ng mga reporter. Itinutok na ang mga microphone nito kay Eric. Ako ang Sarah. Mula sa likod ni Eric ay may humablot kay Sarah. Isang matangkad na lalaking nakasombrero. Si Axel Natividad. Napasinghap at nanlaki ang mga mata ni Sarah. Dahil bigla na lamang siyang niyapos ni Axel sa bewang. Tinanggal nito ang suot na sombrero at sinakop ang labi niya. Nalaglag ang panga ng mga tao sa paligid at muling nag-flash ang mga kamera. Si Eric ay nalaglag ang mga balikat. Kamukha niya ang nasa larawan. Siya ang lalaki sa kotse at sa hotel na kasama ni Miss Monte Carlos. Sigaw ng isa sa mga reporter. Nang bitawan ni Axel ang labi niya ay hinarap nito ang media. Ako nga. At sa tingin ko, walang masama sa mga larawang yan dahil fiancé ko si Sarah. Matigas na wika ni Axel. Muling napanganga ang mga reporter. Sina Vivian at ang final na staff ay tila na-disappoint. Nagmarcha ang mga ito palayo, habang si Connie ay nakabitaw na sa dalawang gwardya. Mag-report na kayo sa mga agency nyo dahil sistante na kayo. Nagtitikwasan ang mga kilay na dinuro ni Connie ang mga gwardya. Let's go. Hinawakan ni Axel ang kamay ni Sarah. Sarah! Habol na tawag naman ni Eric. Pasensya na ho, Mr. Cortez. Pero pagod na ho ang nobya ko. Iuuwi ko na ho siya. Seryosong, sabi ni Axel sa professor nito. Kasalukuyan nang nasa backseat ng sasakyan sina Sarah at Axel, habang si Connie ang nagmamaneho. Axel, bakit mo ginawa yun? Tanong ni Sarah. Ngayon lang yata siya naimasmasan matapos siya nitong halikan sa harap ni Eric at ng media. Hinarap siya ng binata. Pilyo ang ngiti at kung bakit palapit ng palapit ang mukha nito. Palayo naman ng palayo ang mukha ni Sarah. Nakasiksik na siya sa gilid ng pinto ng sasakyan. Ang sarap palang pakinggan kapag tinawag mo ko sa pangalan ko. Tudyo nito. Dumistansya ka nga. Tinabig niya ito sa dibdib. Tinatanong kita. Dumistansya naman ito at umayos ng upo. Sinabi ko lang ang totoo. Wika nito. Pero hindi kita nobyo. Pwede tayong magkunwaring nobyo mo ko o contract husband? Ha? Napatingin siya kay Connie upang kunin ang opinyon nito. Kinikilig na patango-tango ang bading. Pero masyado kang bata. Hindi na ako bata, Sarah. Inilapit ni Axel ang bibig sa tainga niya. Baka gusto mo, gawan kita ng bata dyan eh. Bulong nito. Nag-init ang pisngi ni Sarah. Pagkatapos ay akma niya itong hahampasin sa balikat. Patawa-tawang umiwas ang lalaki. Sa resto bar kung saan sila unang nagkita, nagpababa si Axel. Anitoy, may gig ito ng gabing yon at magpa-part-time waiter din. Inakala ni Sarah na si Connie
ang tinutukoy ng kasambahay na naghihintay sa kanya sa living room ng umagang yon. Kaya nagpanaog siyang nakapantulog lang. Manipis na silk nightdress at pinatungan ng roba. "Ikaw? Bakit ka narito?" Bahagya niyang ibinaba ang eyeglasses upang kumpirmahin ang bisitang naghahanap sa kanya. Si Axel ang naabutan niya sa salas. Napatayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa nang makita siya. "Para gampanan pagiging nobyo sa'yo." "Pero hindi pa ako pumayag." Napailing si Sarah nang makita ang mga gamit nito. "Wala kang choice. Ang alam ng lahat, nobyo mo ko." Napabuntong hininga ang dalaga. May punto naman ito. "Pero ako, mukhang tama lang talaga ang choice ko." Itinutok ni Axel ang mga mata sa nakasungaw niyang dibdib. "Axel!" Mabilis niyang itinali ang roba. Napapayag si Sarah para sa pangarap na posisyon sa kumpanya at para sa reputasyon. Kahit fake marriage lang ang agreement nila, nagpakita ng parents' consent si Axel. Kaya mabilis lang na iproseso ang civil wedding nila. 6 na buwan ang naging usapan para sa pagiging contract husband nito. Nang tanungin ni Sarah kung ano ang kapalit ng pagkikipagkasundo sa kanya, una ay ang pagtira nito sa bahay niya. At ang pangalawa, hihingin umano ni Axel matapos ang 6 months na kontrata nila. Pera. Naisip ni Sarah. Ano pa bang ibang dahilan nito? Nalaman niya mula kay Axel na solong anak lang ito. Ulil na sa ama at ang mga kamag-anak ay nasa malayong probinsya. At ang nanay nito ay nasa ibang bansa. "Pa!" Gulat na nasambit ni Sarah nang maabutan ang amang sa Benedicto sa bahay niya. Parente itong nakaupo sa sofa at sa lamesa ay may chessboard. "Sarah, kakakasal mo lang kahapon. Bakit pumasok ka na agad sa opisina?" Tanong ni Benedicto. "Papa, maraming urgent meetings." "Hi love, nakauwi ka na pala." Mula sa kitchen ay lumabas si Axel. Walang anumang humalik ito sa pisngi niya. Kahit may hawak na tray na may lamang teapot. "Pa, magtsaaho muna kayo." Alok ni Axel sa matanda. "Mabuti na lang at kahit estudyante pa lang itong manugang ko, ay responsable na." Halatang pabor ang ama sa batang contract husband niya. "Salamat pa." Matapos nitong mailagay ang daladala sa lamesa, ay lumapit sa kanya at kinabig ang bewang niya. Lihim niya itong pinandilatan ng mga mata. Lalo namang humigpit ang pagyapos nito at ngiting-ngiti ang lalaki. "Ngayong naikasal na kayo, kailan nyo naman ako bibigyan ng apo?" Tanong na Benedicto. "Pa?" Si Sarah. "Sige pa, bago matapos itong taon, mabubuntis na ang asawa ko." Siguradong sagot ni Axel. Habang si Sarah ay pasimple itong kinurot. "Aray, pao, nangangalabit na tong asawa ko." Pangaasar ni Axel. Patawa-tawa naman ang ama. Magbibihis lang ho ako." Paalam ni Sarah. Dahil pakiramdam niya'y pinagkakaisahan siya ng dalawa. Nang muli siyang lumingon sa mga ito, ayun na at natahimik na. Dahil nagche-chess na ang mga ito. Kailan pa naging close ang dalawa? 5:00 ng hapon nang makauwi si Sarah sa bahay niya. Tahimik ang paligid, pero nakakaamoy siya ng detergent powder sa may laundry area. Kaya inisip niyang naroon ang kasambahay at naglalaba ito. Umakyat na siya at nagbihis. Pagkatapos ay nagtungo sa laundry area dahil may ibibilin siya sa kasambahay. "Nandyan ka na pala," sabi nang naglalaba nang makita siya.
Axel? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Hubad ba raw ang lalaki. Suot lang ang isang laundry apron at naka-jeans pa ito. Maaga ako umuwi. Naglaba ko ng damit ko at nakita ko may labahin ka kaya isinama ko na. Nasaan si Manang Isay? Tukoy niya sa katulong. May sakit daw ang asawa niya sa probinsya kaya pinagbakasyon ko muna. Ano? Axel, bakit hindi mo muna ipinaalam sa akin? Sarah, hindi ba ipinaalam sa'yo ni Connie na kanina pa kami tumatawag? Ipinaalam iyon ng assistant. Nakalimutan niya lang sa dami ng trabaho sa opisina. Love, huwag kang masyado magpakasubsob sa trabaho. Axel, walang ibang tao kaya hindi mo kailangan magpanggap. Oo na. Love. Nanunod yung sabi nito. Axel? Anong ginagawa mo? Akin na yan? Inagaw niya sa kamay nito ang hawak na bra na balak nang ilagay sa washing machine. Pagkatapos ay akma niya na itong tatalikuran. Ito kaya? Large size, di ba? Bakit ang liit naman ito? Itinaas ng makulit na binata ang hawak na pulang panty. Axel! Hinablot niya sa kamay nito ang panty niya. Namumula ang pisnging, iniwan niya ang lalaki. Habang pasipol-sipol itong nagpatuloy sa paglalaba. 8:00 ng gabi. Papanaog si Sarah ng mga oras na yon upang magtimpla ng gatas niya. Nadaanan ng dalaga ang guest room kung saan inukupa ni Axel. Nakabukas ang pinto ng kwarto nito, kaya hindi niya maiwasang hindi mapalingon doon. Natatanaw niya ang lalaki. Naroon ito sa study table. Abala marahil sa gawain sa eskwelahan. Dahil puno ng mga drawing tools at measuring tools ang lamesa nito. Napahanga si Sarah sa sipag nito. Napagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho at pakikipagkasundo sa kanya. Maya-maya'y tila nangawit si Axel, kaya nag-unat-unat ito. Pagkatapos, naramdaman nitong may nakamasid dito, kaya aktong lilingon sa kanya. Nagmadaling humakbang si Sarah. Nang makabalik sa itaas at mapadaan muli sa silid ni Axel, nakabukas pa rin ang pinto ng kwarto nito. Subalit, wala na sa pagkakaupo ang lalaki. Natatanaw pa rin naman niya ito, pero pagpupush up na ang ginagawa. Wala na naman itong suot na damit at naka-boxer shorts lang. Kaya kita niya ang paggalawan ng mga muscles nito. Kung hindi niya lang nakumpirmang 19 lang ito at magbe-20 pa lang, ay hindi siya maniniwala. Malaking bula si Axel. Matangkad ito. Well-built na rin ang katawan. Matured na rin mag-isip at kumilos kahit madalas siyang kulitin. At eksperto sa kama? Naipilig ni Sarah ang ulo. Bakit ba niya iniisip ang bagay na yon? Mula sa pagkakapilig ng ulo, iniangat ni Sarah ang mukha at muling napatingin kay Axel, na noon ay nakabaling na rin sa kanya ang paningin. Nang magtama ang mga mata nila, kinindatan siya nito. Nataranta si Sarah. Agad niyang ininom ang dalang baso ng gatas at halos mabulunan pa siya. Good morning, love. Malawak ang ngiting bati ni Axel nang maabutan pa niya ito sa salas kinabukasan. Napanaginipan mo ba ako kagabi? Pangising-ising tanong nito. Bakit naman kita papanaginipan? Tsaka bakit hindi ka pa umaalis? Mataray, natanong niya rin dito. Nakikisabay ako sa sasakyan ng asawa ko. Wala ka bang pamasahe?
Binuksan niya ang bag at kumuha ng isang card. Here, may lamang pera to, pwede mong gamitin. At tubiling inabot ni Axel ang card. Humakbang na si Sarah. Sarah! Habol sa kanya ng binata. Ano na naman ba? Nakikisabay ako. Malilate na ako kung magkukumit pa ako. Napabuga ng hangin si Sarah. Nandito na tayo sa harap ng university. Pwede ka nang bumaba. Sabi ni Sarah sa katabi. Gusto pa kitang makasama. Axel, yung mga hirit mo na yan, kinikilig ka sa mga hirit ko? May narinig silang katok mula sa bintana ng sasakyan kung saan nakaupo si Axel. Binuksan niyon ng lalaki. Pare, ganda ng service mo ah. Mukha ng mga klase ni Axel ang bumungad. 2 lalaki iyon at isang babae. Ang tinutukoy ay ang sasakyan ni Sarah. Sino siya, Axel? Tita mo? Tanong ng babae. Napatikhim si Sarah sa narinig. Baba na, pamangkin. Sarcastic na sabi niya kay Axel. Nakaramdam siya ng iritasyon. Kumilos si Axel. Tinanggal nito ang seatbelt pero hindi para bumaba. Sa halip, kinabig ang batok niya at hinalikan siya sa labi. Napasinghap si Sarah. Bye love, ingat sa pagmamaneho. Taas ang isang sulok ng labi na sabi ni Axel. Nang iwan ang labi niya. Hindi nakapag-react si Sarah. Hanggang sa nakababa na ng sasakyan si Axel. Hindi ko siya tita, asawa ko siya. Paliwanag nito sa mga kaklase. Napanganga ang mga kaklase nito. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang setup ni Axel at Sarah. Kahit pa, madalas siyang kulitin nito at nakawan ng halik. Aminado naman ng dalaga na ito ang nagbibigay ng saya at kilig sa mga araw niya. Itinalaga na siya ng ama bilang presidente ng Monte Carlos. Kaya higit siyang naging busy. Ang batang asawa ang madalas gumawa ng paraan para magkasama pa rin sila. Nagmamadaling lumabas ng opisina si Sarah. 20th birthday ngayon ni Axel at 30th birthday niya rin. Dadaan pa siya sa mall bago umuwi upang personal itong bilhan ng regalo. Bukod sa regalong binili, dumaan na rin siya sa bake shop at bumili ng cake. Pauwi na si Sarah nang masiraan ng sasakyan. Akma niyang tatawagan si Connie upang magpasundo. Hindi pa man siya tapos makipag-usap sa assistant ay nadaanan siya ni Eric. Nagpresinta itong ihatid siya pauwi. Tumanggi siya pero nagpumilit ito. Agad na bumaba ng sasakyan si Eric pagkarating nila sa tapat ng bahay niya upang pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Salamat sa paghatid, Eric. Walang anuman, Sarah. Sige, papasok na ako. Sandali. Pigil ni Eric. Bumalik ito sa sasakyan. May kinuhang pumpo ng bulaklak at regalo. Happy birthday, Sarah. Para sa'yo. Salamat, pero nag-abala ka pa, Eric. Sandali lang silang nag-usap. Maya-maya'y nagpaalam na ito. Itinulak na ni Sarah ang gate dahil hakbang na siya papasok. Aray! Narinig niya ang pag-igit ni Axel. Mabilis niyang isinara ulit ang gate upang tingnan kung anong nangyari dito. Hawak ng asawa ang namumulang tenga at kanang pisngi. Paano'y idinikit ang tenga sa gate upang pakinggan ang pinag-uusapan nila ni Eric. Kaya nang itulak niya ang gate ay tinamaan ito. Ano ba kasing ginagawa mo dyan?
Taas ang mga kilay na sita niya. Kasi, ang tagal mo umuwi. Kasama mo pala yung ex mo. Busangot ang gwapong mukha nito. Nauna nang naglakad papasok ng bahay. Nasiraan ako ng sasakyan at nagmagandang loob lang si Eric na ihatid ako. Paliwanag niya habang nakasunod rito. Bakit hindi mo ko tinawagan para nasundo kita? O kaya sana'y nagpasundo ka kay Connie. Nadaanan na kasi ako ni Eric kaya aakyat na ako. Marami pa akong gagawin. Nasa hagdan na ito, halata ang pagtatampo. Axel! Tawag ni Sarah. Huminto ito sa paghakbang. Happy birthday! Bati niya. Hindi ito nagsalita. Pumanhik na at dumiretso sa silid nito. Napabuntong hininga si Sarah. Dala ang mga ibinigay ni Eric ay umakyat na rin siya. Pagbukas ni Sarah ng switch ng ilaw ng kwarto niya, ay bumungad ang mga lobong hugis puso sa loob. Banner na may happy birthday sign at sa kama ay may mga rose petals. Si Axel ba ang naghanda nito? Happy birthday din, Sarah. Nakangiting sabi ni Axel sa likuran niya. Otomatiko siyang napaharap sa binata. Ikaw ang naghanda nito? Tumango-tango ito. Pagkatapos, kinuha ang bitbit niyang box at pumpo ng bulaklak na ibinigay ni Eric. Itinapon niyon sa basurahan at binigyan siya ng isang tangkay ng rosas. Napapailing na napangiti si Sarah. Ilinabas din niya ang biniling regalo para kay Axel. For you. Isa iyong mamahaling wristwatch. Nagningning ang mga mata ng asawa. Thank you. Pasasalamat nito at mabilis siyang hinalikan sa labi. Axel, hindi porket birthday nating dalawa. Nanakawan mo naman ako ng halik. Hindi ko kasi manakaw ang puso mo eh. Kaya halik na lang. Hirit nito. Axel! Nag-celebrate sila ng gabing yon. Kinantahan siya ni Axel gamit ang gitara nito. Para naman siyang teenager na lihim na kinikilig. Oops, bawal sa'yo to. Pinigil ni Axel ang kamay niya. Nang akma siyang magsasali ng champagne sa wine glass. Mas bawal sa'yo to, bata. Hindi siya nagpapigil. Baka kasi mamaya bigla ka namang kumandong sa akin. Pangaasar ng lalaki. Nagiinit ang pisnging hinampas niya ito. Hindi na mangyayari yun, no? Tingnan natin. Panunubok nito. Binuksan ni Axel ang stereo. Pagkatapos ay niyaya siyang magsayaw. Kaliwa ang mga paa ko, Axel. Baka maapakan lang kita. Ayos lang. Basta sa tuwing maaapakan mo ko, hahalikan naman kita bilang bayad. Puro ka talaga kalokohan. Hinurot niya ito sa tagiliran. Nagsimula na silang sumayaw sa malamyos na tugtugin. Sarah, nakikipagbalikan ba sa'yo si Mr. Corpus? Seryosong tanong ni Axel. Nagtataka siyang umiling. Mabuti, dahil hindi rin ako papayag. Tiningala niya ang lalaki. Hindi niya mabasa ang nasa isip nito. Maya-maya'y nagulat siya nang tanggalin nito ang eyeglasses niya. Axel? Para makita ang maamo mong mukha. Nailang si Sarah sa mga titig nito at malakas na tumahip ang dibdib niya. Malalim na ang gabi, makakalabas ka na ng kwarto ko. Pagtataboy niya kay Axel. Tinanggal niya ang mga kamay na nakapatong sa balikat nito at akma na siyang tatalikod.
pero pinigilan siya ni Axel. Sarah, Titig na titig ang asawa sa labi niya. Pagkatapos, namalayan na lamang niyang bumaba ang mukha nito upang hulihin ang labi niya. Napapikit si Sarah. Gustuhin man niya itong pigilan, hindi naman sumusunod ang puso at katawan niya. Dahil mahal na niya ito. Nang gabing yon ay may nangyaring muli sa kanila. Sa unang pagkakataong papasok ng opisina, walang suot na eyeglasses si Sarah. Nakalugay din ang mahabang buhok. Kulay puting blazer dress ang suot niya na humulma sa kurba ng katawan niya. Sino ang maniniwalang you are 10 years older than me? Para lang tayo magkaedad. You look young and fresh. Humahangang sabi ni Axel na makita siya nitong pababa ng hagdan. Ilan na ba ang mga babaeng mas may edad sa iyo ang nabola mo? Birong tanong niya. Ikaw pa lang. Hinilig at lihim siyang napangiti. Hanggang sa opisina ay malawak ang pagkakangiti ni Sarah dahil kaalis lang ni Axel. Inihatid siya nito sa Monte Carlos. Wala umani itong pasok at nagpaalam na may susunduin sa airport. 6:00 ng hapon nang makauwi ng bahay si Sarah. Nagtaka siya kung bakit wala pa ang asawa. Nakatanggap siya ng text mula rito. Umano'y malilate ng uwi. Gusto niyang magtanong kung bakit at nasaan ito, subalit nag-alangan siya. Dahil kasama sa kanilang kasunduan na wala silang pakialam sa isa't isa sa mga personal na bagay na ginagawa nila. 11:00 na ng gabi nang makauwi si Axel. Kinabukasan naman, maaga itong umalis. Hello, my dear cousin. Bungad ng pinsang si Vivian. Pagpasok niya sa opisina, nag-aantay ito sa kanya. Yes, Vivian? May kailangan ka? Actually, wala. Pero ikaw, may kailangan kang malaman. Here, look at this. Inilapag nito sa table ang hawak na Manila envelope. What's this? Kunot noong tanong niya. Bakit hindi mo buksan para makita mong hindi lang ikaw ang sugar mommy ng contract husband mong bagets? Nakakainsultong humalakhak si Vivian. Wala akong time sa mga nonsense mo, Vivian. Makakalabas ka na ng opisina ko. Seryosong sabi niya. Nakasimangot na lumabas ang pakialamerang pinsan. Mga larawan ni Axel at ng babaeng sinundo nito sa airport ang laman ng envelope. Sweet ang mga ito sa isa't isa. Nakayapos ang babae sa baywang ni Axel at ang lalaki naman ay nakaakbay rito. Para bang piniga ang puso niya sa nakita. Pamilyar ang babae. Hindi niya lang matukoy kung saan niya ito nakita. Pero siguradong malaki din ang agwat ng edad nito kay Axel. Sinubukan niya itong tawagan. Ngunit naka-off ang cellphone nito. Bandang hapon, nakatanggap siya ng text mula kay Axel. Gusto na nitong tapusin ang 6 na buwang kontrata nila ng mas maaga. Ito umano ang pangalawang kahilingan nito. Bakit? Dahil ba may nahanap na itong bago magsusuporta rito? Napapikit ng mariin si Sarah. Lumabas ng maaga sa opisina si Sarah. Dadaanan niya sa university si Axel upang magkausap sila ng maayos. 15 minutos na siyang naghihintay. Sa kanya lang ito nakitang palabas ng campus. Akma na siyang lalabas ng sasakyan upang ipaalam dito na naroon siya. Subalit natigilan si Sarah dahil may naunang sumalubong kay Axel, ang babae sa larawan.
Nagpupuyos man ang kalooban, pinilit niyang maging kalmado dahil wala siyang karapatan. Nagpapanggap lang sila ni Axel. Kaya malaya itong gawin ano man ang gustuhin nito. Humalik ang babae sa pisngi ni Axel at magkahawak kamay ang mga ito na pumasok sa isang magarang sasakyan na tiyak na pag-aari ng babae. Si Mrs. Glenda Yoshida ang babae. Naalala na niya ito. Isa sa mga mayayamang investor ng Monte Carlos. Kaibigan nito ng namayapa niyang ina. At ang pagkakaalam niya, matagal na itong biyuda at may isang anak. Tansya ni Sarah na sa late 50s na ang ginang. Pero maganda pa rin ito at maganda rin ang katawan. Kaya tiyak, nagugustuhin pa rin ito ng kahit mas bata rito. Ayaw man niyang gawin, sinundan niya ang sasakyan ng mga ito upang lalo lang madurog ang puso niya. Dahil huminto iyon sa isang restaurant. Magkahawak kamay sina Axel at Mrs. Yoshida na pumasok sa loob. Natatanaw niyang asikasong-asikaso ni Axel ang ginang. Mula sa paghila ng upuan nito, pag-slice ng pagkain nito at ang pagpupunas ng naiwang pagkain sa gilid ng bibig nito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang emosyon. Pagkatapos, masama ang loob na pinaandar na ang sasakyan. Naroon sa sala si Sarah. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Axel kinagabihan upang ibigay ang gusto at kalayaan nito. Sarah! Masayang bungad ni Axel pagpasok sa loob ng bahay. Agad siyang nilapitan at akmang hahalikan sa labi. Ngunit umiwas si Sarah. Mabuti naman at nandito ka na. Pumapayag na akong tapusin na ang kasunduan natin. Kinuha niya ang dokumentong nasa mesa. Nandito rin yung cheque para sa 1,000,000 bayad mo. Sarah, hindi ko. Kailangang bukas na bukas din. Paggising ko, nakaalis ka na Axel. Tanalikuran na niya ito. Sarah, may problema ba? Pinigil ng nalilitong lalaki ang braso niya. Tinatapos ko na ang problema mo, Axel. Para malaya ka na makipagrelasyon sa bago mo. Ramdam ang pait sa boses niya. Ano? Napaisip si Axel. Si Glenda ba ang tinutukoy mo? Bakit? Ilan ba kaming mas may edad sa'yo ang koleksyon mo? Sarah, wala. Inigkas niya ang braso. Umalis ka na sa bahay ko, Axel. Mabilis na siyang pumanhik sa hagdan. Napapailing na naiwan si Axel. 3 araw matapos umalis ni Axel sa bahay niya, ay may hindi inaasahang bisita si Sarah sa kanyang private office ng araw na yon. Si Mrs. Glenda Yoshida. Kaarawan umano nito sa Makalawa at personal silang inimbitahan para sa birthday party ng ginang na gaganapin sa pag-aaring hotel. Plano niyang hindi dumalo pero tinawagan siya ng ama. Isa pa'y mahalagang tao sa kumpanya si Mrs. Yoshida. Kaya kailangan niyang isantabi ang pansariling nararamdaman. Isang itim at makintab na long sleeve bodycon dress ang suot ni Sarah sa gabi ng birthday party ni Mrs. Yoshida. Kaya lumitaw ang kaseksihan ng dalaga. Ang buhok niya'y mataas ang pagkaka-ponytail at wala siyang suot na eyeglasses. Magkasabay silang dumating ng ama. Nakahawak siya sa braso nito nang pumasok na sila sa loob. Pulos, mga kilala at mayayaman ang mga bisita. Hindi maikakaalang, isa si Glenda sa maimpluwensyang tao sa loob at labas ng bansa.
Nagsalita na ang MC sa harapan. Tinawag at ipinakilala nito ang celebrant. Mula sa malaking hagdanan, bumaba si Glenda. Sopistikada at maganda sa suot na eleganteng red gown. May kasabay itong pumanaog ng hagdan, kung saan nakapulupot ang braso ni Glenda, si Axel. Nahigit ni Sarah ang hininga nang makilala ito. Matikas at gwapong-gwapo sa suot na tuxedo. Nagpasalamat at isa-isang nilapitan ni Glenda ang mga bisita. "Benedicto!" Anito nang makalapit na sa kanila. "Glenda, maligayang kaarawan!" Bate ng ama niya. "Salamat!" Nakipagbeso ito sa papa niya. Napatingin si Sarah sa kasama ni Glenda. Formal lang ang reaksyon ni Axel at ni hindi man lang siya nito tiningnan. "Happy birthday, Mrs. Yoshida." Dinaan niya sa pagbate ang kabang nararamdaman. "Oh, thank you Sarah my dear. Thank you for coming." Nagbeso rin sila. Inakala ni Sarah na magtatanong ang ama kung bakit kasama ni Axel si Mrs. Yoshida, ngunit tahimik lang ito. Ang papa niya at si Glenda ay may mga kinausap na kakilala ng mga ito, kasama si Axel na nanatiling naka-escort sa ginang, habang si Sarah ay pumagilid sa isang cocktail table. Kumuha siya ng maiinom sa nagro-roving na waiter. Kapag wala nang kausap ang papa niya, magpapaalam na siya ritong uuwi na. Nilapitan siya ng isang kakilala, si Mr. Nilios. Saglit lang silang nag-usap, maya-mayay, muli siyang napag-isa. Nahagip ng mga mata niya sa kabilang table si Axel. Hindi na ito nakabuntot kay Glenda. Ngunit may kausap namang may edad na ring babae. Napailing si Sarah. Nang mapatingin sa kanya si Axel ay inirapan niya ito. Sa gitna ng selebrasyon ay may in-announce si Glenda. "Hello everyone! I am genuinely thankful for how everyone celebrated my special day. Tonight, aside sa kaarawan ko, gusto ko ring ipakilala sa inyo ang nag-iisang inspirasyon ko. My life and my only love. At ang aking tagapagmana. None other than my son, Axel Natividad Yoshida." Pag-aanunsyo ni Glenda. Na-amaze at nagpalakpakan ang mga guests. Si Sarah ay halos maibuga ang iniinom na wine. "Son? Anak ni Mrs. Yoshida si Axel?" Lumapit si Axel sa ina. Binati ito at nagpasalamat din sa mga bisita. Nag-umpisa na ang sayawan. Isinayaw ni Axel si Glenda. Pagkatapos ay ang amang si Benedicto na ang naging kasayaw nito. Nilagok ni Sarah ang natitirang laman ng hawak na baso. Pagkatapos ay lakas loob na lumapit siya kay Axel. Dahil pumagilid na ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Basta kailangan niya itong makausap. Axel, can we talk?" Tanong ni Sarah. "Tungkol saan?" May hinanakit sa tinig na sabi nito. About, hindi niya naituloy ang sasabihin dahil may babaeng kaedad ni Axel ang lumapit rito. "Axel, let's dance!" Iyakag nito sa binata. Mabilis na hinila si Axel sa dance floor. Naiwang nakagat ni Sarah ang gilid ng labi. Bumalik siya sa table at uminom pa ulit ng isang baso ng wine. Bagaman aminadong guilty sa panghusga kay Axel, nagngingitit ang kalooban niya
sa nakikitang pagdikit-dikit ng batang babae kay Axel. Hindi na nakatiis si Sarah. Hindi pa man siya nakapagpaalam sa ama ay lumabas na siya ng venue. Pasuray siyang naglakad. Medyo tinamaan siya sa ininom. Maya-maya'y muntik na siyang matumba. May lalaking nakasalo sa kanya, si Mr. Nilios. Careful, Sarah. Wika nito, nakaalalay sa bewang niya. I'm okay, Mr. Nilios. Aniya, pilit na iminumulat ang naniningkit na mga mata. Lasing ka, ihatid na kita. Presenta ni Mr. Nilios. Ako na ang maghatid sa asawa ko. Salamat sa concern, Mr. Nilios. Matigas na sabi ni Axel na biglang lumitaw sa tabi nila. Tinanggal nito ang kamay ni Mr. Nilios sa bewang niya. Axel? Nasaan ang kotse mo? Seryoso ang mukhang tanong nito. Kaya ko ang sarili ko. Nagtitimping pinangko siya ng asawa. Axel, ibaba mo nga ako. Pagpupumiglas niya. Sarah, sa ating dalawa, ikaw yung isip bata. Pinagalitan siya nito. Natahimik si Sarah at napatitig sa gwapong mukha ng asawa. Tila nawala ang kalasingan niya. Bakit nga ba pagdating sa lalaking to ay nagiging childish siya? Itinuro niya ang sasakyan. Parang walang anumang naglalakad dito habang buhat siya ng pa-bridal style. Isip bata. Tukso nito sa kanya at nakangiti na. Nakalabing kinurot niya ito. Pagkatapos ay ikinawit ang mga kamay sa batok ni Axel. Miss na miss niya ang lalaki sa ilang araw na hindi sila nagkita. Lalo ka tuloy nagiging cute. Ang ganda at sexy mo pa naman ngayon. Ibinaba siya ni Axel nang makarating sa harap ng kotse niya. Pag ako hindi nakapagpigil, kahit ayoko sa kotse, aangkinin kita dyan. Pilyong bulong nito sa tainga niya. Loko! Marahan niya itong hinampas sa balikat. Bakit hindi mo sinabi agad na nanay mo pala si Mrs. Yoshida? Sumbat ni Sarah. Hindi mo ko binigyan ng chance. Sagot naman nito. Pero bakit gusto mo nang tapusin ang kontrata? Dahil ayoko ng kontrata lang, Sarah. Gusto kong tutuhanin ang lahat. Dahil mahal kita. Kumpisal nito. Ha? Kailan pa? Mula noong 10 years old lang ako. Pangako ko sa'yo, hindi ba babalik ako at pakakasalan kita. Napakunot ang noo ni Sarah. Noong nabubuhay pa ang ina, madalas mapasyal sa bahay nila si Glenda. Kasama ang anak nitong lalaki na mas bata sa kanya ng 10 taon. At kasabay niya pa ng kaarawan. Minsang nasugatan ito sa paglalaro at ginamot niya. Bilang pasasalamat ay binigyan siya nito ng rosas na pinitas sa garden ng mama niya. Pagkatapos ay nangakong paglaki nito ay babalik at pakakasalan siya. Natawa si Sarah nang maalala yon. Bumasangot naman si Axel. Tingnan mo, nakakasama ka ng loob. Ikaw, hindi kita nakalimutan at lalo kitang minahal sa pagdaan ng panahon. Pero ako, mahal din kita, Axel. Noon pa man alam ko sa puso kong may hinihintay ako. At nang makita kita sa resto bar, alam kong ikaw na yun. Kaya pala nagubad ka kaagad sa harap ko at ibinigay ang sarili mo. Tudyo nito. Hindi no. Namumula ang pisngi niya. Alam mo bang nakaplano lahat yun? What? We own the resto bar. Nagkunwari akong bukalista para magpapansin sa'yo. Sorry, kasi nang gabing yon, nagbayad din ako ng tao para kunwari yung mga haras sa'yo.
upang maging hero sa paningin mo. At kakuntsaba ko si Papa Benedicto at si Glenda. So planado niyo pala lahat? Tumango-tango ang asawa. Pati ang kasal natin. Sabi ni Axel. What do you mean? Legal ang kasal natin. Si Papa at si Glenda ang nag-ayos nun. Kaya totoong ikaw si Mrs. Axel, Natividad Yoshida. Napailing si Sarah. Ang akala niya'y naplano niya ang lahat. Iyon pala, siya ang pinagplanuhan. Pinagkukurot niya ang asawa. Panay naman ang ilag at halakhak ni Axel. Maya-maya'y pagsakop sa labi ni Sarah ang naging ganti nito. Mainit at nananabik. Tinugon naman niya iyon ng buong puso. Makalipas ang 2 taon, kasabay ng graduation ni Axel ay ang panganak ni Sarah sa kanilang kambal. Walang pagsidlan ang kasiyahan ng mag-asawa, maging ng mga excited na Lolo Benedicto at Lola Glenda. Wakas. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating storya ngayong araw. Samahan niyo po akong muli sa marami pang kwentong pag-ibig na tiyak magbibigay ng ngiti sa inyong mga puso. Maraming salamat po.